Kung hindi ka nakakaramdam ng kahit anong sakit sa katawan, pwede ka bang maging superhero? Magsisimula ito kay Nate na merong kakaibang kondisyon kung saan hindi nga siya nakakaramdam ng kahit anong sakit sa katawan. I mean, hindi siya immortal kapag sinaksak siya, mauubusan pa rin siya ng dugo, matetegi siya, pero basically, hindi lang niya mararamdaman yung saksak. So ayun na nga sa trabaho ni Nate, dito nga niya makikilala si Sherry na mabago nga sa buhay niya nang may magnakaw nga doon sa pinagtatrabahuhan nilang bangko. Dahil nga nagsidatingan na yung mga pulis, dito na nga kinuha ng mga magnanakaw si Sherry para gamitin para makatakas sila at dito na nga aaksyon si Nate na babago sa simpleng buhay niya. Gamit yung kaunting tapang niya, dito nga niya hahabulin yung mga magnanakaw para iligtas si Sherry. At makikipaglaban nga siya sa napakaraming mga tao na magiging madali nga dahil hindi siya nakakaramdam ng sakit sa kahit anong gawin niya at gagawin nga niya to para mailigtas yung babaeng mahal niya. Title ng movie, Novocaine. Kung alam ko lang, spin-off to ng The Boys Halos same role niya lang din to sa may The Boys na simpleng taong namumuhay lang ng normal tapos may mangyayaring gulo sa buhay niya kaya mapapasabak siya sa maraming rambulan. Huhulaan ko na agad feeling ko magnanakaw din tong si Sherry tapos kasabot niya yung mga magnanakaw. Tapos feeling ko, kaya siya nakipag-ano dito kay Nate doon sa may scene na to, doon sa may trailer. Kasi nga, manager ng bangko itong si Nate, tapos meron siyang gustong kuning impormasyon. Tapos sa dulo, magsisisi itong babae na to, tapos sasabihin niya na mahal naman talaga niya si Nate. Since hindi nga nakakaramdam ng physical pain si Nate, sa pagka-betray sa kanya ng babae, sasabihin niya na, hindi man ako nakakaramdam ng sakit sa katawan, nararamdaman ko naman yung sakit ng betrayal, ganon. O ano, pustahan na, ganon yung nangyari Sobrang interesting ng trailer nito bukod sa fan ako ng The Boys. Ang interesting sa part ng story nito ay yung hindi nga nakakaramdam ng kahit anong sakit si Nate. Nakala ko pa nga nung una immortal siya ganon pero tao lang talaga siya na somehow hindi nakakaramdam ng sakit. Not sure kung gaano katotoo yung mga ganitong kondisyon kasi meron akong alam na parang may isang lalaki na hindi giniginaw So baka posible naman din na may ganito. Pero not to this extent siguro. Kasi dito napaso na siya, natusok and everything, pero wala talaga siyang nararamdaman, on which medyo cool, pero nakakatakot din kung totoong buhay Kasi di mo alam kung kailan ka magkakasugat. Pero pala ako curious ako dito kung bakit marunong siyang makipaglaban. Like maintindihan ko pa kung bakit hindi siya nakakaramdam ng sakit Pero kung magaling siya makapaglaban, paano nangyari yon? So sana ma-explain yon. Lastly, nagustuhan ko yung line ni Jacob Batalon doon sa may trailer na sinabi niya nga na hindi naman immortal si Nate Kumbaga, hindi siya parang si Wolverine. Kumbaga, at the end of the day, hindi man siya nakakaramdam ng sakit nga, pwede pa rin siyang mategi kung mabengbeng siya or maubusan ng dugo. So, yun lang. Again, ang title nito, Novocaine, and abangan natin to next year, o yun pala, nakasulat pala dito, on March 13, 2025. So, let's see.